Blessed morning sa ating lahat mga kapatid. Good morning, class. Napakasarap magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Ano po? So, let's go to the message. Ito po yung aking babahagi sa inyo ngayon. At parang napapanahon sa message ko ngayon mga kapatid kasi marami pong mga wala. Kasi ang aking babahagi sa inyo ngayon is the rapture of the church. Akala ko na rapture na yung iba. Praise the Lord. Okay, ang aking babahagi sa inyo ngayon is rapture of the church. And our main text can be read in 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 54, and 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Okay, let me read to you first. 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 54, it says, "Listen, I tell you a mystery, we will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, for the last trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written with all will come true, death has been swallowed up in victory." 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18, it says, "Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those asleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind, who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep." Verse 16, "For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words." Ang sabi sa last verse ng 1 Thessalonians chapter 4 is, "Therefore, encourage one another with these words." That's why I want to encourage all of you, even sa mga makikinig pa sa message na ito, para hindi kayo maging uninformed pagdating sa usaping ito patungkol sa rapture na magaganap at any moment kapag bumaba na ang Panginoong Hesus. Saan siya bababa? Doon sa ulap o alapaap or in the air, sabi ng ating scripture. Kung saan kukunin ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng dako ng mundo, upang bigyang daan ang kanyang matuwid na paghatol na ibubuhos sa mundo sa panahon ng 7 taon ng paghihirap o kapighatian, or the 7 years tribulation period. Take note, ang rapture ay ang pagbaba ng Panginoong Hesus doon sa ulap o alapaap or in the air. Hindi pa dito sa lupa kasi ibang event yun sa kanyang second coming. Mag-pray muna tayo mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito. Itago mo po ako sa iyong likuran, ang iyong mga katotohanan, your truth, ang siyang mahayag, Panginoong Diyos. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, pakalinisin mo po ang puso namin, ang isipan namin, upang iyong mga salita tumimo dito at aming maunawaan at aming maipamuhay sa aming mga buhay. Lahat nito I pray in your Son Jesus. Amen and amen. Okay, in 1 and 2 Thessalonian letters, the principal theme is the rapture of the saints. Yan ay ang mga Kristiyano or church. The word rapture in Greek is harpazo. Kasi ang New Testament ay sinulat sa Greek word, means to be caught up or snatched away. Yan din ang ginamit na translation sa King James Version and other Bible translations.
at hindi mababasa ang mismong word na rapture sa Bible. Ano yung nakasulat doon sa English? Shall or will be caught up. O sa Tagalog ay titipunin, dadalhin o aagawin sa alapaap. At yan mismo ang mangyayari sa lahat ng mananampalataya or believers of Christ sa sandaling makumpleto ang church. Again, hindi mababasa ang mismong word na rapture o pagdagit sa Biblia, pero ang konsepto ng rapture ay malinaw na itinuturo ng Biblia. We need to point out that there are two phases or stages of the second coming of Christ that clearly taught in God's Word. Dapat malinaw sa atin na mayroong dalawang yugto o pangyayari ng pangalawang pagparito ng Panginoon Jesucristo na malinaw na itinuro ng Biblia. Ang lahat ng prophecies sa Old Testament ay nagsasabi tungkol sa kanyang pagdating sa kapangyarihan bilang anak ng tao upang maghari at mamahala. His coming in power as the Son of Man to reign and to rule. Sinasabi yan sa prophecy in Zechariah chapter 14 verse 4. It says, "On that day, his feet will stand on the Mount of Olives, east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split in two from east to west, forming a great valley with half of the mountain moving north and half moving south." Malinaw dyan, natutuntong o bababa ang Panginoong Jesus on the Mount of Olives sa kaniyang second coming dito sa lupa mismo. Let's read also in Matthew chapter 24 verses 27 and 30 upang masundan natin yung nasa Zechariah. Okay, verse 27, it says, "For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man." And in verse 30, it says, "Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory." Huwag tayong mamislead dito mga kapatid. Baka isipin nyo na ang Panginoong Hesus ay tao lang. Isa lang yan sa titulo ng Panginoon, the Son of Man. Siya rin ay the Son of God o ang bugtong na anak ng Diyos. Alam nyo, doon sa website ng christianpost.com was posted, sabi doon, two of America's biggest evangelical Christian broadcasters have stationed cameras on a hill overlooking Jerusalem, ready to cover the return of Jesus Christ from the Mount of Olives as predicted in the Bible, should any such event occur soon. Biruin nyo yun? The Texas-based Daystar Television Network and Costa-based Trinity Broadcasting Network. Itong dalawang Christian Studio Network na mga ito ay naglagay sila ng mga cameras doon to monitor ang pagbaba ng Panginoong Hesus na magaganap ayon sa prophecy in the Bible. Ang gagawin ng Panginoon pagbaba niya dito sa lupa ay upang iligtas ang bansang Israel. Zechariah chapter 14 verse 3. "Then the Lord will go out and fight against those nations as the fights on a day of battle." Hindi lang yan, kundi makikita siya ng lahat ng tao sa mundo publicly. Revelation chapter 1 verse 7, it says, "Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierce him, and all peoples on earth will mourn because of him. So shall it be, amen." At upang maghiganti o wakasan ang kanyang mga kaaway, we can read that in 2 Thessalonians chapter 1 verses 7 to 8. It says, "And give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord
Jesus. Kaya kung ayaw mong maituring na kaaway ni Kristo, ay tanggapin mo siya as your Lord and Savior sa iyong puso. Dahil kung hindi, ay wawakasan niya yung mga laban sa Kanya at ililigtas naman niya yung mga sa Kanya. Amen? Ngunit, mayroong dalawang scriptures in New Testament na nagsasaad na bago ang Panginoong Hesus ay bumalik sa lupa at bago maganap tulad ng mga prophecies in the Old Testament o mga nabanggit kanina, siya ay darating sa ulap o alapaap or in the air at titipunin sa kanyang sarili ang lahat ng kanyang mga banal o mga Kristiyano. Yun yung first event sa kanyang second coming. Doon lang siya sa alapaap, hindi tutuntong dito sa lupa. Dahil ang pangalawa ay paparito siya dito sa lupa ng may kapangyarihan at kaluwalhatian. He will come in power and glory. At wawakasan niya ng tuluyan ang kanyang mga kaaway, pati si Satanas. At mapapansin ito sa pamamagitan ng mga tanda or signs tulad ng binabanggit sa Matthew chapter 24. Pwede nyo basahin yan kung may time kayo. Andun lahat yung mga signs of the end times. Take note, ang kanyang pagdating sa alapaap or in the air, para sa kanyang church, ay maaaring maganap anumang oras. Anong tawag doon? That is the rapture. Unlike sa kanyang second coming dito sa lupa, na mayroon munang mga signs bago siya babalik dito sa lupa. Clear po ba? Amen? Okay. This any moment return of the Lord Jesus Christ o ang anumang sandali na ito na pagbabalik ng Panginoong Hesus is the first stage of His coming na tinatawag na rapture of the church. Dahil aagawin niya or will be caught up in the air ang lahat ng kanyang mga banal o mga mananampalataya. At dadalhin niya sila upang makapiling siya gaya ng promise niya sa John chapter 14 verse 3. It says, "And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." Pangako niya yan sa kanyang mga naunang mga alagad. At kabilang din ang kanyang church na dadalhin niya upang makapiling siya. Amen? Gaya ng binanggit ko kanina, na may dalawang scriptures in New Testament na nagsasaad na bago ang Panginoong Hesus ay bumalik sa lupa at bago maganap tulad ng mga prophecies in the Old Testament, siya ay darating sa ulap o alapaap or in the air at titipunin sa kanyang sarili ang lahat ng kanyang mga banal o mga Kristiyano. The important passages na katotohanan ito ay First Corinthians chapter 15 verses 51 to 54, and the second one is 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18 na ating mga main text. Okay? The word mystery o ang salitang hiwaga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 ay kailangang malinaw muna sa atin. Ang mystery o hiwaga sa bagong tipan ay palaging tumutukoy sa katotohanan na hindi nahayag sa lumang tipan. A mystery in the New Testament always refers to truth that was unrevealed in the Old Testament. Kaya kapag narinig natin yung mystery, ano ibig sabihin? Always refer to truth that was unrevealed in the Old Testament. Okay? Ang mystery o hiwaga ay isang bagay na alam lamang ng mga pinahayagan o ng mga binigyan ng revelation. Ang katotohanan ng rapture o pagdagit ay hindi nahayag o hindi ni-reveal in Old Testament. Subalit, ito ay ganap na ipinahayag at ipinaliwanag sa pamamagitan, sino? Ni Apostle Paul. It was fully revealed and explained by or through the Apostle Paul. Dahil hindi yan alam ng mga nasa Old Testament believers at ang ibang mga alagad ng Panginoong Hesus. Ngunit, inihayag lamang ng Panginoon kay Apostle Paul
Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul, kung babalikan natin ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, na sinasabi niya, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed sa magaganap na rapture o pagdagit sa verse 17 ng mga Kristiyano sa Panginoong Hesus doon sa alapaap. Again, ang teaching ng rapture ay biblical at nireveal ito ng Panginoon kay Apostle Paul. At hindi ito nagsimula lang na ituro ni John Nelson Darby, a dispensationalist theologian noong 1930s. May mga ibang group kasi na hindi naniniwala sa teaching ng rapture dahil nagsimula lang daw na ituro ito noong 1830s. Pero nireveal na ito ng Panginoon kay Apostle Paul approximately 49 to 51 AD. Naisulat na yan before. At yan nga ang source ng mga nagtuturo ng rapture. Okay? There are 6 mysteries o mga 6 na hiwaga na dapat tignan sa New Testament. Ibibigay ko na lang yung mga ibang scriptures kasi we're focusing on 1 Corinthians chapter 15 and 1 Thessalonians chapter 4. Okay, ito yung mga scriptures about mysteries in the New Testament. Romans chapter 11 verse 25, Romans chapter 16 verses 25 to 27, 1 Corinthians chapter 15 verse 51, Ephesians chapter 1 verses 9 to 11, Ephesians chapter 3 verses 3 to 12, and 1 Timothy chapter 3 verse 16. Gagawin ko sana itong 2 lessons, but I will try to make it in 1 lesson only, in a plain or simple way. Yung iba kasi may mga drawing pa silang pinapakita, illustration, no? Kaya tuloy yung tao, parang lalong hindi siya naiintindihan yung teaching ng rapture. Kasi very important ito sa ating lahat, mga kapatid. Kasi maraming mga Christians ang hindi pa nauunawaan ang teachings ng rapture in the Bible. The mystery o hiwaga na binanggit sa 1 Corinthians chapter 15 and 1 Thessalonians chapter 4 ay ang katotohanan na bago bumalik ang Panginoong Hesus dito sa lupa upang maghari ay paparito muna siya sa alapaap or in the air upang tipunin ang kanyang mga banal sa kanyang sarili. Okay? In 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18 ay nagbibigay sa atin ng lahat ng pagtuturo or teachings tungkol sa rapture of the church. May mapapansin tayong 7 katotohanan or 7 truths na nilalaman sa ating scriptures in verses 16 and 17 of 1 Thessalonians chapter 4. Okay, ito na po yung ating mga points. Okay, point number 1, the coming of the Lord Jesus will be personal. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, it says, "For the Lord himself will come down from heaven." Tells us that the Lord himself, o ang Panginoon mismo, not another Jesus, but the same Jesus, ay bababa siya doon sa alapaap or in the air. Ano pang mga patunay na same Jesus ang bababa? Acts chapter 1 verse 11. It says, "Men of Galilee," they said, "why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven." Not another Jesus, but the same Jesus ang magbabalik gaya ng sinasabi ng 2 angels sa mga taong nakatingin o nakasaksi sa pag-ascend o pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. Ano ulit yung sabi nila? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way. And He is the unchanging one na sinasabi sa Hebrew chapter 13 verse 8. Ano sabi doon? Dapat alam natin to, mga kapatid. Hebrew chapter 13 verse 8. It says, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Tomorrow and forever, mga kapatid. The same glorious one na noong mga araw sa kanyang first coming, nang siya ay nasa lupa, na napakamapagmahal, mapagbiyaya, or gracious and kind,
at namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo, ay siya rin ang muling darating para sa atin. The one who is coming again for us. Amen. Hindi ang Holy Spirit ang darating o isang angel, kundi ang Panginoon mismo, the Lord Himself, same Jesus, not another Jesus, will come back from heaven, and His coming will be personal. Siya mismo. Amen? Okay. Point number 2 natin. Point number 2, the coming of the Lord Jesus will be unexpected and dramatic. Hindi inaasahan ang pagbabalik ng Panginoong Hesus sa rapture. It is sudden o biglaan and dramatic. Tignan natin yung mga magaganap. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. It says, "For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God." Tells us that the coming of the Lord Jesus will be accompanied by, with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Maalala ko yung mga news before na may naririnig silang parang trumpet, no? Trumpet sound sa kalangitan sa iba't ibang lugar. At naaalarma ang mga tao na sinasabi, ano yung sinasabi nila? Magra-rapture na. Jesus is coming. Ano po? Darating na ang Panginoon. Sigurado, mga Christians ang nag-iisip o nagsasabi ng mga ganon dahil maaaring narinig na nila ang teaching ng rapture of the church o napanood na nila sa mga movies tulad ng Left Behind movie. Napanood nyo yan? Na pwedeng maganap at any moment na sinasabi sa verse 16, ang pagdagit ng Panginoon sa alapaap are accompanied with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Pero, hindi natin masasabi kung maririnig ng buong mundo ang mga tunog na ito o kung ito ay isang secret rapture. Ngunit, ito ang sigurado mga kapatid, ang bawat mananampalataya ay maririnig ang mga ito. Amen? Kaya, huwag tayong mag-alala kapag magra-rapture na. Dahil kukunin na tayo ng Panginoong Hesus doon sa alapaap upang makasama siya sa eternity. At hindi tayo makakasama doon sa 7 years great tribulations na ibubuhos dito sa mundo. Okay, point number 3 natin. Point number 3, when the Lord Jesus comes, the dead in Christ will rise first. Pagdating ng Panginoong Hesus, ang mga namatay na sumasampalataya sa Kanya ay ang unang bubuhayin. Let's see again in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. It says, "For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first." Tells us that when the Lord Jesus comes, the dead in Christ will rise first. Magkakaroon ng resurrection o muling pagkabuhay ang mga namatay kay Kristo at iyan ang magiging unang muling pagkabuhay or will be the first resurrection. Hindi kabilang dyan yung mga hindi sumasampalataya kay Kristo na magre-resurrect. Let's read in Revelation chapter 20 verses 4 to 5. Sinulat ito ni Apostle John in the island of Patmos at ipinakita ito ng Panginoon sa kanya through vision. Kaya niya naisulat ang book of Revelation. It says, "I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast." Sino yung beast na yan? The Antichrist. "Or its image, and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended." This is the first resurrection. Lahat ng naligtas
or save bago dumating si Kristo upang mamatay para sa kasalanan sa mundo. At lahat ng naligtas or save mula noon at namatay ay babangon mula sa mga patay sa kanilang niluwalhating katawan. Will rise from the dead in their glorified bodies. Magkakaroon sila ng glorified body. At ano ang glorified body na ito? 1 Corinthians chapter 15 verse 52. It says, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable. The glorified body is imperishable body, meaning enduring forever o walang kamatayan. Nakapanood na kayo ng movie na ang mga tao ay parang lumulutang, ano po? Papuntang langit. Parang ganun ang mangyayari sa mga namatay na sumampalataya kay Kristo pagdating niya doon sa alapaap or in the air. Sasalubungin nila siya doon. Okay, point number 4 natin. Point number 4. Every living Christian will be changed and caught up. Every living Christian will be changed and caught up. Bawat buhay na Kristiyano, hindi yung mga namatay na Kristiyano or mga saved before. Ano naman ang mangyari sa kanila? Magbabagong anyo or will be changed. At aagawin o dadagitin sa alapaap or in the air to meet the Lord. So hindi lang yung mga namatay kay Kristo ang mararapture, pati yung mga madadatnan niyang mga buhay na mananampalataya niya. Anong mangyayari? Mababago rin yung katawan. Ano po? Magiging imperishable or glorified body or immortal. Okay, let's read in 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And let us see also in 1 Corinthians chapter 15 verse 51. It says, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. Amen? Amen. From mortal to immortality. Hindi na dadaan pa sa physical na kamatayan ang mga buhay na believers na mararapture. Kundi, sabi dyan, is we will be changed. Babaguhin din ang katawan as glorified body ang lahat ng mga buhay na tunay na mananampalataya ni Kristo. Pag naganap na ang rapture. Amen? Hope na nasusundan nyo, mga kapatid. Praise God. This means na pagdating ng Panginoon ay magkakaroon ng milyon-milyong Kristiyano sa lupa na hindi mamamatay kailanman. Sabi doon sa ating main text in 1 Corinthians chapter 15 verses 52 to 53. Ano sinasabi doon? In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed, for the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. So, itong katawan nating ito ay babaguhin ng imperishable or glorified body, at ito ay immortal, hindi mamamatay at hindi mabubulok. Lagi kang fresh pag ganun, no? Hindi mo na kailangan ng mga cosmetics o kaya mga organic or mga herbals na pagkain. Enlighten, ano po, siguro nagsashine yung mukha ni Kuya Jerry doon, no? Praise the Lord. Ano nga ulit ang sinasabi sa ating scripture? They will be clothed with immortality. And all this will happen in the twinkling of an eye. Ano yung twinkling of an eye? Ganun lang yan. Isang kisap mata lang, ano po? No, mababago yung katawan ng mga mananampalataya na madadatnan ng Panginoon sa rapture sa isang hisap mata. Napakabilis. At sila'y biglang mawawala to meet the Lord in the air.
Ang maaring example niyan ay yung pag-ascend ng Panginoong Jesus mismo sa langit. Acts chapter 1 verse 9. It says, He was taken up before their very eyes, and a cloud hid Him from their sight. Now, kung ang mga believers of Christ na mga namatay ay mabubuhay muli, at lahat ng mga buhay na mananampalataya na madadatnan niya ay kasamang mararapture o maaalis dito sa lupa, ang tanong, sino-sino ang mga matitira? Or who will be left behind? Amen. Ang maiiwan ay ang mga hindi mananampalataya or the unbelievers. At yung mga nag-aangking Kristiyano lamang, ngunit hindi nagtataglay kay Kristo. Those who only professed to be Christians but never possessed Christ. 2 Timothy chapter 3 verse 5. It says, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Sila ang maiiwan, the unbelievers o ang mga hindi sumasampalataya kay Kristo at mga mapagkunwaring mga Kristiyano. Kung ganon, ano ang mangyayari sa mundo? Sigurado, mas grabe na ang confusion o pagkalito at kaguluhan. Kaya habang may panahon pa mga kapatid, ay tanggapin na ang Panginoong Jesucristo as your Lord and Savior. Amen. At maglingkod sa Diyos ng buong puso para hindi ka maiwan sa rapture of the church na magaganap at any moment. Dahil nakakatakot ang sasapitin ng mga maiiwan sa rapture. Maghahari na dyan ang Antichrist. At hindi ka makakabili o makapagbili kung wala kang tatak ng beast na 666 na binabanggit sa Book of Revelation. At yung mga may tatak nito ay mapupunta sa hell. Let's read also in John chapter 4 verse 9. Hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa gabi? Kaya dapat gawin na natin ang mga ipinapagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin. Sapagkat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang ipinapagawa niya. Gawin na ang mga dapat gawin kung anuman ang nais na ipagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Kung nangungusap siya ngayon sa iyo na tigilan mo na ang mga hindi magagandang ginagawa mo, ay tigilan na at magbalik loob sa Kanya. Isipin mo ang pamilya mo, ibahagi mo sa kanila si Jesus para sa kanilang kaligtasan sa kapahamakan na darating. Dahil darating ang araw na hindi mo na magagawa ang mga yan kapag magra-rapture na anytime. At hindi natin alam ang buhay natin dito sa lupa kung hanggang kailan. Amen? Gusto ba natin maiwan? No. Praise the Lord. Okay, point number 5. Point number 5. Then will follow a glorious reunion for the saints. Ano yung point number 3 and 4 natin? The dead in Christ will rise first, and every living Christian will be changed and caught up. Pagkatapos ay kasunod ang maluwalhating muling pagsasama-sama para sa mga banal. 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17, it says, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Tells us that we shall be together o magiging magkasama para salubungin ng Panginoon sa himpapawid at napakalaking pagtitipon yan. Kasi ang lahat ng mga namatay na believers at mga buhay pa na mga believers ay magkakatipon. Hindi lang yan, di ba? Ang sarap at anong saya kapag magiging magkakasama ulit kayo ng iyong mga pamilya o mga mahal sa buhay.
Amen? Kabilang yung mga namatay na noon na miyembro ng inyong pamilya. Mayroong glorious reunion with them, kasamang ibang mananampalataya, together with the Lord. Amen. Okay, point number 6 natin. Point number 6, above all, we shall meet the Lord Jesus Himself. Hindi lang tayo magiging magkasama sa ating pamilya at sa ibang mga believers, kundi higit sa lahat, ano sabi doon? Above all, ay makikipagkita tayo sa Panginoong Jesus mismo. Amen. Again, in 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, it says, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Amen? Tells us that we will meet the Lord in the air. Di ba? Yan ang gusto natin kapag nagkakaroon tayo ng fellowship or meeting together. To have fellowship not just with our family and other Christians, but to have fellowship with our Lord Jesus Christ. Amen? Kung darating ang meeting together or glorious reunion na ito, at makita natin mismo ang Panginoong Jesus, ay anong joy ang may experience natin. Kaya nga tayo naglilingkod dahil nais natin siyang makasama. Tama? Yes. Yung ating pinaglilingkuran, kung bakit ka nagsasakripisyo sa gawain ng Diyos, yung bumago ng buhay mo, our Lord and Savior. Kapag nakita na natin ang Panginoong Hesus mismo, ay hindi maikukumpara ang kagalakan na mapapa sa atin kapag nakilala natin ng mukhaan ang ating sariling Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen? Siguro, marami kang itatanong sa Panginoon, no? Pagdating mo doon. Amen? Okay, point number 7. Point number 7. Our last point. Then we shall be with the Lord Jesus forever. Pagkatapos tayo ay magiging kasama ng Panginoon magpakailanman. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, doon sa last part, sabi doon, and so we will be with the Lord forever. Finally, kumbaga, yan na yung goal at the end of the road. Walang hanggan na yan or eternal. At yan ang nais ng Panginoong Jesus sa kanyang mga banal o mga believers. John chapter 17 verse 24, sabi ng Panginoon, Father, I want those you have given me to be with me where I am. Nais tayong makasama o makapiling ng Panginoong Jesus in eternity. At ano ulit yung promise niya? In John chapter 14 verse 3, sabi niya, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Amen? Amen. Dito na ako magtatapos mga kapatid. I will end in verses 13 and 18 of 1 Thessalonians chapter 4. Okay, verse 13, it says, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. And in verse 18, therefore, encourage one another with these words. Remember mga kapatid, rapture is not our only hope. But the Lord Jesus is our only hope. Amen. Yung mga ibang Kristiyano kasi ang hope nila is rapture. But our only hope should be Jesus. Amen? Remember in our main text in 1 Corinthians chapter 15, verse 54, at the last part, it says, death has been swallowed up in victory. Jesus conquered death. Dinaig ni Jesus ang kamatayan. Kaya ang lahat ng nasa Kanya ay mabubuhay din magpakailanman sa Kanyang kinaroroonan. Ito mga kapatid, bago mo asamin na makasama ka sa rapture of the church, is be ready all the time. Kumusta ang puso mo? Anong ginagawa mo ngayon? Siguraduhin
Ang hope natin is in the Lord Jesus. At yan ang magbibigay sa atin ng hope, courage, comfort, and strength na mamuhay sa mundong ito habang inaantay natin ang kanyang muling pagbabalik. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, happy rapture everyone. Praise God, happy rapture mga kapatid. Amen? Amen. Sabay-sabay tayong mararapture. Amen? Amen. Praise God. Okay, nice ko pong magsitay tayo lahat. At palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At we end with a prayer. Kung may mga katanungan kayo, kung may mga katanungan kayo later on, pwede nating pag-usapan ulit. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat na kahit sa huling hantungan ng aming buhay, ay andun pa rin ang pag-asa, Panginoong Diyos, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Walang iba kundi ang iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa isang encouragement na nireveal mo sa bawat isa sa amin na we must be ready anytime, at any moment. Dahil binigyan mo kami ng revelation na anytime ikaw ay darating in the air. Maraming salamat po lahat ng ito. I pray in your Son Jesus. Amen and amen. Kabalik ko po sa ating bagong gupit na gwapong presider. Thank you, Boss, sa salita ng Panginoon na yung binahagi sa amin. Yun po, kailangan maging handa po tayo mga kapatid sa rapture. Baka natatakot naman tayo sa rapture. Salamat sa iyo. Let's proceed to our benediction. This is the benediction of hope. Romans chapter 15 verse 13, it says, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope." Let us raise our hand to receive the grace and blessings of our Lord God. Father, we thank you so much for today. You've given us a victorious fellowship. Bless everyone na naririto ngayon, kabilang aming buong pamilya. Ganun din po sa mga kapatid namin na wala po this time, pagpalain mo rin po sila, kabilang kanilang buong pamilya. At nawa sa mga sumusunod na Biyernes, Panginoong Diyos, idako mo po kami sa lugar na ito upang sama-sama na naman kami magpupurit sa iyo, Panginoong Diyos. Lahat na ito, I pray in your Son Jesus, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.